So nung nag-live ako kahapon dun sa aking YouTube account, may mga nagtatanong ano pa ba yung mga ibang airdrop na kung saan possible mag-airdrop in the future. So naghanap din ako, okay? Kasi tuloy nga tayo sa grind pag-grind. Pero ngayon, medyo i-check na natin na maayos. May mga nahanap akong bago, kaso lang pag chine-check ko talagang mukhang malabo. Pero itong isang to, kahanap ko lang at basa ko, na-check ko, eto ipapakita ko sa inyo. So dito tayo sa Gemini. Mag-deep research tayo, meron na tayong prompt. So ito yung project. So conduct comprehensive technical and fundamental investigation on the cryptocurrency. So ang gusto lang natin itong AI, mag-research siya about dito sa project. Ito yung offline protocol, okay? Ito yung kanilang website, ito yung kanilang Twitter profile. So nung gagawin niya, magre-research siya kung totoo ba to o hindi, legitimate ba yung project, yung mga tao dito, ayos ba sila, meron ba silang background, okay? Hindi ba sila mga scammer? So, patakboy natin. So, ito nakapag-research na siya. Basahin nyo. Marami kasi deep research ang ginawa natin. So, basically, ang ginawa is hinanap niya kung ito ba talaga ay totoong project or hindi scam. So, ito ay totoong project. Okay? At connected sila sa WorldCoin. So, ito yung gagamitin. Bakit connected sa WorldCoin? Kasi yung WorldCoin, meron tinatawag na verification process. Okay? Kasi maraming nagpa-farm na kung saan gumagamit ng bot. So, pwedeng ma-accumulate lahat nung na-farm yung points na yun. Tapos, syempre, kahit daming gumamit siya ng bot, malalaman din yan dun sa WorldCoin. So, nabanggit dito. Kaya sila kumonekta sa WorldCoin para malaman kung sino ang bot at hindi. Yung founder is dating nag-work sa Mastercard. Okay naman siya, okay? Walang sinabing scammer yung mga tao dito. May mga venture capital na nag-back up sa kanila. So, dati siyang nag-work sa Mastercard. Okay, nabanggit niya dito bakit siya nag-resign. Na kung saan yung resignation, NFT resignation niya. Okay? New Beginnings ang title niya. Ginawa niyang NFT. Tapos sold copies to 0.023 ETH. So, $38 at the time. Why he quit? Nag-viral yung pinost niya sa Twitter. Dahil sinasabi niyang poor working conditions daw ang ginagawa ng Mastercard. 40% pay cut. A massive increase in workload. So, may pay cut na 40% pero massive increase. So, nadagdagan yung trabaho niya. Delayed salaries after relocating from New York to London for the job. So, anong ginawa niya? Nag-resign siya. Ayun nga, ginawa niya yung resignation niya as NFT at ibinenta niya. Saan ba gagamitin yung pera na na-accumulate doon sa NFT na yun? So, gagamitin niya kasi nag-quit nga siya ng job. So, mawawala na yung work visa niya kasi kailangan niya ng pera para sa pag-build niya dito sa project na to. Meron siyang gagamitin. Okay? Ito na yung lumabas, yung binili niya na project. Ito yung offline protocol.